Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, 19 ng Marso, ay dakilang kapistahan ni San Jose, Solemnidad. Siya ay kabiyak ng puso ng ating mahal na ina, ng mahal na Birheng Maria, tumayong ama-amahan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ating hilingin sa Diyos, sabay tayo pagkalooban ng Diyos ng mga biyayang ating kailangan sa tulong na rin na mabisang pananalangin ni San Jose. At ating ialay ang ating sarili kay Jesus upang tayo ay maging kalugod-lugod na alay ni Jesus sa ating Amang nasa langit. Ating ipagdasal ang mga naghandog ng pamisa, ang nagpapasalamat sa Diyos ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Ang mga kaluluwang ipinagpamisa ay atin ding ipagdasal na sana'y mabuhay na maligaya sa piling ng Diyos at ng mga banal sa langit. Ang mga may sakit ay pagalingin ng Diyos. Ang mga intensyon na malaging kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass at hindi isama sa ating pananalangin. Naway ang misang ito sa dulot ng panalangin ni San Jose ay magdulot sa ating lahat ng biyayang ating kailangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O maraming makapangyarihan ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanya ring pinanaligan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa kanya. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan. Kikilalanin mo siyang anak at ako na may magiging ama niya, at ang magiging matatag ang iyong simbahan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang yan ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak,
nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ng magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinalwalang sala. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ordo. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at ang 12 taon na siya ay pumaraon sila sa gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Napaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. At nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ang 3 araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwi ng kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa buong panahon ng Kwaresma, tayo ay hindi umaawit ng gloria, ng papuri sa Diyos. Pero sapagkat espesyal ang pagdiriwang na araw na ito at happy fiesta sa mga deboto ng San Jose. Sapagkat espesyal na araw ito, ay ating inawit ang papuri sa Diyos. Yan. At ito hindi lang dito sa parokya, kundi sa buong mundo. Solemnidad ito ni San Jose. Alam niyo po, sa plano ng pagliligtas ng Diyos, may mga tao na siyang inihanda at plano na rin kuhanin para gumanap sa kanilang papel. At hindi maisa sa isang tabi na si San Jose ay kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Merong isang napakahalagang papel. Alam naman natin ang simula ng papel ni San Jose. Buhat pa noong Annunciation. Nung i-announce ng Anghel Gabriel kay Mama Mary na siya ay magiging ina ng Diyos na bababa sa lupa, ng Diyos na tagapagligtas, ng Kristo, ng Mesiyas, ay may plano na rin ang Diyos. At ito nga ay ang pagpili kay San Jose upang maging kapartner ni Maria. Hanggang sa tinanggap ni Jose ang kanyang tungkulin. At ang pagtanggap ni Jose sa tungkulin niya bilang ama-amahan, tumayong ama ng Diyos na naging tao, ay simula ng kanyang kamatayan. Kamatayan sa kanyang sarili, sapagkat buhat doon ay siya naging Joseph na. Ibig sabihin may kanya-kanyang pangalan, letter, ang bawat letter ay may kanya-kanyang kahulugan. Namatay na sa kanyang lumang pagkatao at nabuhay ng bago. Joseph na pumapapel sa gampaning inilaan para sa kanya ng Diyos. Tinalikuran na ang kanyang sarili at nabuhay na para kay Mama Mary at kay Jesus. Nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yon si Jose,
Siya ay hindi gayong kadali ang pagtayo bilang ama. Inalagaan niyang mabuti at iniligtas sa kapahamakan. Masyadong inalagaan at minahal ang mag-ina, Jesus at Maria, hanggang sa kanyang pagtanda at hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya nga nakakatuwa, ang pangalan ni Joseph ay may katangian, ay may mga kahulugan na nagpapakilala kung sino siya. J stands for he's a just man. Matuwid na tao. Mabuting tao. Kung ang mga ama at mga kalalakihan ay magbabahagi na ng kanyang pagiging mabuting tao, napakaswerte ng mundo. Napakaswerte. Swerte ng mga pamilya na may amang katulad ni San Jose. Matuwid, mabuting tao. Siya ay obedient. Napakamasunurin. Yung ang pag-ako niya sa kanyang tungkulin, yun ay pagsunod. At ang kanyang pagsunod ay buong pagsunod. Isinuko na ang lahat ng kanya at sumunod na lamang ng sumunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Wala nang itinira para sa kanya. Okay. Siya ay, sa banal na kasulatan, never ever na si Jesus, na si Joseph ay may sinalita kahit salitang oo o hindi. Hindi nagsalita. Ang kabanalan ng isang tao ay nasa kanyang katahimikan. Ang kanyang buong buhay ay buhay ng pakikinig sa Diyos. Hindi pagsasalita. Pagninilay sa kadakilaan ng Diyos at sa napakagandang plano ng pagliligtas na sa kanyang tuwing sinanahimik na lamang na tumanggap ng kanyang tungkulin. Siya ay silent man. Tahimik na nagsasagawa ng pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Banal. Purong-puro ang kanyang kabanalan. Joseph, siya ay masipag, siya ay matyaga, siya ay masigla, energetic. Ang buong buhay niya ay buong buhay ng kasiglahan ng pag-aalaga sa mag-ina. And then of course, yun ay larawan ng kanyang kabanalan. Pious. Taglay niya ang napakalalim na kabanalan. He is a pious man. At ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang kababaang loob. Humble. Lahat ng ito, nagpailalim siya at ang pagpapailalim sa kalooban ng Diyos ay bunga ng kanyang kababaang loob. Humility. Aside from the fact na siya ay bunga na rin ng kanyang pananampalataya, punong-puno ng pag-asang siya'y gagawin na ang pagliligtas ay magaganap na siya'y kasama sa may papel doong mahalaga. Hopeful. Hindi lang humble, kundi punong-puno ng pag-asa. Hopeful. Siya'y tumayong totoong ama-amahan ng Diyos. Kaya napakaswerte ni San Jose. Ang iba, lalo na sa panahong ito, ay tuwang-tuwa at ginagawang tinatawag nating Holy Land, ang lugar kung saan si Jesus ay isinilang, kung saan si Jesus ay nangaral, kung saan si Jesus ay naglakad-lakad at namasyal, kung saan si Jesus ay nabuhay. Holy Land. At ang bawat lugar doon ay tinuturing nating banal. Pero alam nyo ba, si Jose, hindi lamang niya nakita, kundi siya pa marahil ang unang-unang kumakalong. Maaring ito ang unang kumalong sa Diyos. Siyempre, pagkasilang, maaring ito ang unang humawak kasama ang kanyang asawa. Siya ang nagtuturong maglagari, siya ang nagtuturong lumakad. Napakaswerte ni San Jose. Ang Diyos ay nahawakan niya, nahagkan niya, nayakap niya, nabuhat niya, naturuan niya. Ang Diyos ay talagang nakasama physically ni Jose. Kaya napakaswerte. Napakaswerte ni San Jose. And then, siya ay magandang alam natin, si San Jose po ay patron ng buong simbahan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang ng Archdiocese, kundi ng buong simbahan sa buong daigdig. Siya ay pintakasi.
patron saint of the Universal Church. Kaya nga ang simbahan ay nasa ilalim ng pangangalaga at pangangalaga ng isang amang matatag, ng isang amang banal, ng isang amang matibay na haligi ng bahay ng Diyos, ng simbahan. At at alam nyo, sabi ko nung sa panahon ng nobinaryo, si Saint hindi lamang patron ng Universal Church at ng ating Archdiocese. Hindi lang siya patron ng mga ama, ng pamilya, ng mga manggagawa. Sabi ko ay, lalo na itong 19 na ito, of March, siya ay patron ng masayang kamatayan. Alam nyo kaya kung bakit siya ay patron ng masayang kamatayan? Meron bang masayang kamatayan? Meron. Alam nyo, pagka tayo ay may mga magulang na matanda na parang gusto nang mamaalam, anong ginagawa ng mga anak? Kalimitan. Iniipon na yung mga anak, kung nasaan, hoy, pumarito na kayo. Parang ang tatay o ang inay o ang ating magulang ay mamamaalam na. Dali-dali, kahit nasaan lugar yan. Pag po pwede lamang pwede ang umuwi, ay uuwi. Bakit? Alam natin na kapag ang mga mahal sa buhay ay nasa piling ng taong namamatay, ay iba ang kamatayan, panatag, masaya ang kamatayan. Ay kung bakit si San Jose ay patron ng kamatayan, bukod sa kanyang buhay na nakatalaga na sa Diyos, yun ang sinasabing babad na sa Diyos ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit siya ay patron ng masayang kamatayan, napakalamang. At ito'y paniniwala na sa tradisyon na siya'y namatay kapiling si Jesus at si Maria. Wala nang pinakamasayang kamatayan na alam mong kapiling ka ng Diyos. Wala nang napakasayang kamatayan na alam mong ikaw ay nasa piling ni Mama Mary. Kaya nga huwag niyong kalilimutan, at ito isang paalaala sa inyo, regalo sa inyo ng Saint Joseph, regalong napakahalaga. Kapag kayo ay nagdadasal, isama niyo sa dasal, sana po'y ako'y mamatay ng panatag. Sana po'y ako'y mamatay ng tahimik, payapa. Sana po'y ako'y mamatay ng masaya. At paano mangyayari iyon? Nasa tradisyon din. Talagang si Saint Joseph ay tumutulong para sa masayang kamatayan. Kung gusto niyong mamatay, mamaya, ito'y napakagandang dasal. Atin nyo, natawa kayo, mamamatay kayong masaya. Mamamatay kayong masaya. At kung kailan iyon, sana'y huwag mo na mamaya. Bukas na lang. Bukas na lang. Sa mahabang, gusto natin magkaroon tayo ng mahabang buhay. Kung tayo mamamatay, sana'y masaya. At sana'y tayo magkaroon pa muna ng masayang buhay sa lupa. Mahaba pang buhay. Masaya pang buhay. At huwag niyo kalilimutan yun, ha? Lalo na kayo na nagdedebosyon. Dapat kakatuwa yung may debosyon kay San Jose. Yun yung pangatawanan ito, ha? Lalo lay ministers, pangatawanan nyo ito. Ba't kay lay minister? Pangatawanan nyo na ito. Ito'y hindi para sa parokya. Ito'y para sa inyo. Ha? Kahit kababaihan. No? Huwag nyo kalilimutan, ha? Isasama nyo na sa dasal. Kung ako'y mamamatay, tayo ipagdadasal ni Mama Mary. Tingnan nyo, naroon si Mama Mary. Anong nating dasal sa Abaginong Maria? Oo. Ipanalangin mo kami. Ano yun? At sa oras ng aming kamatayan, something like that. Abaginong Maria, pupuno ko ng grasya, huwag ka pinagpala sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Kapag ka nagkasama na yung mag-asawang ito, Maria, na nagdadasal sa atin sa oras ng kamatayan, at si Jose,
na kinikiliti tayo habang namamatay, pinasasaya tayo, ay, iba na ang kamatayan natin. Ang kamatayang masaya ay kamatayang nagbibigay sa atin ng napakalaking pag-asa. Mabubuhay tayong walang patid ang saya sa piling ng Diyos sa langit, sapagkat tayo'y hatid ni Jose at Maria. Okay? Pagpatuloy ang debosyon ha kay San Jose, palagoy na San Jose. Ang debosyon dito. Sa inyong pagsimba ngayon, kayo naway pagpalain ng Diyos. Tayo po'y tumayo, sabay-sabay po. May sumasampalataya. Sumasampalataya ako Iyan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating mahabaging Ama. Buong kababaang loob na hingin natin ang pagpapala at mga biyayang kinakailangan ng ating sambayanan. Sa bawat pagdalangin po, sabihin po ninyo, Panginoon, dinggin mo, pamulaklakin mo nawa ang iyong mga biyaya sa aming mga tahanan. At akayin mo kami sa kabanalang maghahatid sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, nabubuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyong pag-aalay, kayo naway pagpalain lalo ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria, ang siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin na may malinis na puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong aming ginugunita at ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan ng ama-amahan ni Jesus at kabiyak na mahal na Birheng Maria, si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Banal o Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa panunungkulan at pananagutan upang may amang lumingap sa kanyang kinabibilangan o sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakil
lingkod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumatanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.